What's up mga bro? Kamusta kayo lahat? Long time no see. Matagal-tagal tayo walang unboxing video kaya bilang bawi sa inyo, ito yung bagong dating ng Kaido House, itong R33 Active Carbon. Salamat nga pala sa follower natin na si Leonard sa pag-i-inform na meron ng stock ng R33 Active Carbon sa Shopee ng Hobby Stock Collectibles. Although matagal ko na itong na-pre-order sa page ng Hobby Stock Collectibles, na-appreciate ko pa rin yung mga ganitong abiso. So ito yung box ng bagong Kaido House R33 Active Carbon. So kung mapapansin nyo, ginawa na rin nilang design ng box yung carbon fiber na effect, which is good kasi nabibigyan ng emphasis yung pagiging active carbon itong Kaido House. So box pa lang talagang pang display na. Remind ko lang kayo sa parati kong sinasabi tuwing nag-unboxing video tayo, always be careful sa pagtanggal nitong plastic wrap sa ating mga boxes. Napansin ko kasi before, pag hindi ka maingat sa pagtatanggal ng plastic wrap, may tendency na magka-dent yung box. Sayang naman kung yung box ng ating mga Kaido House at Mini GT ay magkakaroon ng dents, diba? Ito yung pinaka-favorite na part ko ng ating pag-unbox. Yung pinag-iwalay mo na yung upper tsaka yung bottom box. Meron kasing vacuum effect na mai-experience mo lang tuwing first time mong i-unbox yung isang kit. Astig diba yung middle part na design nitong box na may nakalagay na SS Active? Meron pang nakalagay na the passion for GTR is infinite. Ang pinagtataka ko lang sa Kaido House na mga boxes, medyo meron mga dust o mga alikabok kahit na nasa loob ito ng plastic wrap. So hindi ko alam kung paano nakakapasok yung dust, pero minor na complaints lang naman yan. Para sa main highlight ng video na ito, ito yung ating first look sa Nissan Skyline R33 GTR Active Carbon R version 1 nagawa ng Kaido House at Mini GT. Tingnan nyo naman yung top view dito sa ating kit. Napaka-pogi, diba? So far, ito yata yung pinakamakinis na Kaido House na na-unbox ko. And tingnan nyo yung wheels. Grabe yung kintab ng spokes at ang ganda rin ng pagkaka-gold. Grabe, speechless talaga ako nang makita ko itong R33 Active Carbon na ito. I wonder, ano kaya itsura pag chase yung nakuha mo? Sobrang standout yung carbon fiber effect ng body ng ating sasakyan, and then bumagay yung mga white na decal na nilagay nila dun sa likod na salamin. So as usual, since Mini GT Kaido House siya, rolling yung ating kit. And then kung papansinin nyo rin pala yung interior ng ating sasakyan, brown yung kanyang mga leather seats and right hand drive ang kanyang dashboard, at meron siyang dalawang side mirrors which is hindi rubber. Ang disadvantage lang pag metal din yung side mirrors, pag hindi ka maingat at nasasagi mo siya, may tendency na matanggal o maputol yung kanyang side mirrors. Pag open ng hood, ito yung ating makikita. So blue yung kanyang engine, yung engine cover nga pala yun. And then may nakita tayong mga konting electrical wirings. So sobrang detalyado ng kit ng Kaido House na ito. Pakita ko lang din pala itong Datsun 510 Street Nismo version 2 na una nating in-unbox bago ang video na ito. Ang kagandaan dito sa kit na ito, chase natin siya nakuha. So supposedly puti yung metal body ng ating sasakyan, pero since chase, ito yung kanyang color. So hindi ko alam kung anong tawag sa ganitong color ng body. Paki-comment mo naman kung alam mo kung anong color ito. Grabe, hindi ko alam kung anong mas maganda. Ito bang Datsun 510 Nismo version 2 o itong bago nating R33? Ikaw, anong kit yung mas nagustuhan mo? Salamat sa panonood ng ating bagong unboxing video. Sana nag-enjoy ka. At paki-follow mo naman ang ating YouTube channel, same with TikTok and Facebook page natin. So lahat masa-search mo lang siya ng in-game name. That's it for today's video. See you again sa ating mga susunod na unboxing mga bro. At ciao!